Hindi pwede. Nagulat si Sally. Nako, isa lang itong inner gate great success, walang dapat ikagulat. Ganyan ba talaga kalakas ang pananaw na iyon? Oo, kopya ko lang yan. Kung totoong diagram yan, natatakot ako na hindi man lang tumagal ng ilang araw para makalusot. Sally, in 7 days, papasok ka sa World Village para sa pangalawang pagkakataon, at kung maaari ka pa ring makapasok sa Forgotten City, kailangan mong hanapin ang observation diagram. Mabuti. Ang layunin ko ay maapektuhan ang Hautian Realm pagkatapos lumabas sa World Village sa pangalawang pagkakataon. Wow! Hautian! Sabi ni Sally na puno ng inggit, sa mundong ito, siguradong hindi na mahina si Hautian, sa Yanhuang Empire, kahit anong pamilya, ang Hautian Realm ay status na ng isang elder. Kahit sa Martial Academy, ang mga mag-aaral na nakarating sa Hautian Realm ay nagawang ma-rate bilang pinakamataas na estudyante at nabigyan ng isang vilya, tulad ni Tristan, na isang third-year student. Kung naabot ni Lance ang Hautian sa unang taon, ito ay magiging ganap na kahindek-hindek. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong sariling website. Nagulat si Elsa at natuwa nang malaman na pumasok si Lance sa Inner Circle. Kinabukasan, pumunta si Lance sa Saber Technique Department, at nalaman ng guro ang tungkol sa pagpasok niya sa Inner Door Perfection. Natulala lang ang guro at pinaghinalaang si Lance ay isang pervert. Di nagtagal, ang balitang ito ay iniulat ng espesyal na ulat ng Genius Restaurant, na lubos na ikinagulat ng lahat. Si Lance, na wala pang 3 buwang naka-enroll sa paaralan, ay nakalusot sa Inner Gate Great Perfection, isang kakilakilabot na pangyayari na kahit na ang Island Protection Family ay bihirang makita sa loob ng mga dekada. Mas marami pa ang mga estudyanteng sumasamba kay Lance sa Martial Forest Academy, at tila naging dream lover siya ng mga babae sa buong Martial Forest Academy, kabilang ang maraming third year. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Martial Forest Academy, 2 batang babae ang naglalakad na magkasama, ang isa sa kanila ay napakaganda pa rin, at iyon ang bulaklak sa looban ng 3 taon, si Gina. Gina, ngayon lang maraming tao ang nagkakalat ng chismis na si Lance ay nakalusot sa Inner Gate Great Perfection. Imposible iyon. Nagulat si Gina, nang pumasok si Lance sa Inner Gate Perfection 20 araw na ang nakalipas, hindi niya maiwasang purihin si Lance, dahil dito, nagalit pa si Tristan sa kanya. 20 araw pa lang, at marinig ang balita na si Lance ay nakalusot sa Inner Gate Perfection, ito ay masyadong nakakagulat. Ano ang silbi ng pagsisinungaling sa iyo, walang paraan na ikalat ito ng akademya. Gina, Lance, ang nakababatang kapatid na ito, ay talagang napakahenyo, gusto ko siyang makilala, kung may kilala akong nakababatang kapatid na lalaki na ay napakahusay, ito ay makakabuti lamang para sa atin at para sa pamilya, walang pinsala. Oh my God! Nanginginig si Gina sa gulat. Gina, pareho tayong mga third-year student nahihiya tayo sa harap nitong si Lance, third year na tayo, at nasa Inner Gate Grand Perfection lang tayo, habang si Lance, nasa first year. Taon, ay nasa Inner Gate Grand Perfection na. Sa rate na ito, sigurado akong papasok siya sa Hautian kapag siya ay nasa 2 taon, at sa oras na iyon, siya ay gagantimpalaan ng isang vilya na taitirhan, lamang tulad ng iyong kasintahan, na iginawad bilang isang pinakamataas na estudyante. Ang iyong kasintahang si Tristan, ay na-rate lamang bilang isang pinakamataas na mag-aaral sa simula ng 3 taon, ngunit siya, mayroon siyang pagkakataong maabot ito sa 2 taon, nakakatakot. Tumango si Gina, walang duda na ang Lance ngayon ay hindi na Lance ng taong iyon, ngayon, si Gina ay sumasamba sa harap ni Lance, at wala ng kapital na dapat hamakin o ipagmalaki. Kanya. Gina, gusto ko talagang makilala si Lance. Minister, pwede mo ba akong ipakilala sa kanila? Sabi ng babaeng kasama ni Gina. Nerve, maling tao ang hinahanap mo para sa akin. Binigyan siya ni Gina ng isang blankong tingin. Paano kaya, si Lance ay mula sa pamilyang Damon, at ang iyong kasintahang si Tristan, ay mula rin sa pamilyang Damon, at muli, medyo may kinalaman ka kay Lance.
Para sa kapakanan ng pagiging mabuting kapatid natin. Ipakilala mo lang kami, talaga, si Lance ay isang henyo. Natatakot ako na sa panahon ngayon ang buong Martial Arts Academy, masyadong maraming mga estudyante ang gustong sumipsip sa kanya at makilala siya. Kung wala kang kakilala pakilala mo, baka ayaw mo siyang makilala. Si Gina ay abala sa pag-iling ng kanyang ulo, hindi ko ibinibilang nakakilala niya, maling tao ang nakuha mo. Gina, huwag kang masyadong mademo, kunin mo na lang ako para makilala ang magiging malakas na lalaki na ito. Narinig ko na sinilip ka pa ni Lance sa shower, paanong hindi ka magkakilala? Hindi napigilan ni Gina ang matalik na kaibigan na ito at sa wakas ay sumang-ayon ng walang magawa. Si Lance ay kasalukuyang nasa silid-aralan ng Saber Department, dahan-daang nagsasanay ng kanyang martial arts, napakabagal ng kanyang mga galaw, at para siyang naglalaro ng Tai Chi ng mabagal. Kuya Lance, uminom ka ng tubig. Iniabot ng isang estudyante ang isang bote ng tubig. Salamat. Sabi ni Lance. Hindi nagtagal, sinabi ng isa pang estudyante, Kuya Lance, uminom ka ng tubig. Ngumiti si Lance at sinabing, salamat. Hindi nagtagal, pumasok ang isa pang estudyante na may dalang dalawang bote ng tubig, uminom ng isa para sa kanyang sarili, at ibinigay ang isa kay Lance, na nagsasabing, Senior Lance, uminom ka ng tubig. Salamat. Tumingin si Lance sa sulok at naglagay ng isang tumpok ng tubig, lahat sila ay maaaring magbukas ng tindahan ng inumin. Gayunpaman, mabait ang kaklase, hindi makatanggi si Lance, kaya kinuha niya ito, hindi inaasahan na kapag mas marami ang natanggap niya, mas marami ang natatanggap niya. Sa oras na ito, lumapit din si Winnie, na nagpapanggap na wala siyang balak na gawin iyon, at umiinom ng isang bote ng tubig sa kanyang sariling kamay. Lance, nagkataon lang na bumili ako ng dagdag na bote ng tubig para sa iyo. Sabi ni Winnie. Sinasabi ng bibig niya na nagkataon lang nakabili siya ng dagdag na bote, pero sa totoo lang, hindi lang ito tama, ngunit sinadya niyang bumili ng dagdag na bote. Salamat. Ngumiti si Lance at kumuha ng tubig. Anong pinagtatawanan mo? Itinuro ni Lance ang sulok sa tabi niya. Tumingin doon si Winnie at namula sa kahihiyan, ngunit lumabas na si Lance ay nakatanggap na ng higit sa 20 bote ng tubig. Ibig sabihin ay may hindi bababa sa 20 estudyante na, tulad niya, ay aksidenteng bumili ng dagdag na bote ng tubig. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance nang makita niya kung gaano kaiya si Winnie matapos matuklasan ang katotohanan. Sinaman ng tingin ni Winnie si Lance, ngunit bigla niyang napagtanto na ang titig na ito na ginawa niya ay tila medyo malabo, at agad na natahimik si Winnie. Sa oras na ito, lumapit si Teacher Jessie mula sa klase ng Blade Department at nagsabi, Lance, mahirap magsanay ng martial arts, halika, nagdala ako ng dagdag na bote ng tubig para inumin mo. Hahaha. Hindi napigilan ni Winnie na tumawa ng malakas. Sinaway ni Jessie si Winnie, Winnie, ano ang tinatawa-tawa mo, sa tingin mo ba nasusuka ako kay Lance? Hindi ko sinasadyang naglabas ako ng dagdag na bote ng tubig, at ibinibigay ko ito kay Lance sa pamamagitan ng angdaan. Si Jessie, bilang isang guro ng Hautian Realm, ay tiyak na hindi makakaligtas sa mukha kung siya ay hayagang makikipaglaban sa kanyang mga estudyante, kaya mabilis siyang nagpaliwanag, bagamat sa kanyang puso, pinanghahawakan niya ang intensyon na manatili para sa kanila. 522. Sinabi ni Winnie, Teacher Jessie, hindi ko sinasadyang bumili ng dagdag na bote ng tubig, tingnan mo doon, bukod sa akin, may mahigit 20 iba pang estudyante na hindi sinasadyang nagdala ng dagdag na bote ng tubig. Tumingin si Teacher Jessie sa susunod na sulok, isang tumpok ng tubig ang inilagay doon. Namula si Teacher Jessie, ito, nakakahiya, hindi ba ito makikita sa sadyang nauutol na mga estudyante? Tinanggap ni Lance ang tubig mula kay G. Jessie at ngumiti, Mr. Jessie, salamat. Oh, sige, aalis muna ako. Nagpanik si Jessie at umalis na may kahihiyan sa mukha. Sinabi ni Winnie, Lance, hindi ko akalain na pati si Teacher Jessie ay nananatili para sa iyo.
Tumawa si Lance, huwag mong sabihing masama, anong util tapos inuutol mo lang din ako. I'm not. Si Winnie ay abala, ngunit sa sandaling ito ay bigla niyang nakita ang kanyang tono ng boses at mga kilos, parehong medyo malabo. Ako ang isa, paano ang pangungusap na ito ay parang puno ng pettiness. Winnie's nag-aapoy ang mukha nang ma-realize niya ito. Gosh, how was this possible? Sa kabutihang palad, hindi ito naramdaman ni Lance. Si Winnie Churen ay abalang tumalikod at naglakad palayo sa malayong sulok para ipagpatuloy ang pagsasanay ng martial arts ng mag-isa. Si Lance ay hindi masyadong tumingin kay Winnie dahil hindi niya ito sineseryoso, ngunit nagkataon na nasa parehong klase siya, at paminsan-minsan ay nakakasagabal sa kanya at nagsasalita ng ilang salita. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Umiling si Lance at tumawa habang nakatingin sa napakaraming tubig sa sulok. Alam ni Lance na hindi mautol ang mga tao ng walang dahilan, ito ay hindi hihigit sa pagtungtong niya sa Inner Gate Grand Perfection, 1 taon lang iyon, masyadong malaki ang epekto para sa parehong mga estudyante sa unang taon, mga taong ikalawang taon. Nangungunang mga mag-aaral, ito lamang ang Inner Gate Grand Perfection. Sa makatuwid, marami sa mga mag-aaral sa klase ang gustong sumipsop kay Lance. Kuya Lance, ang daming naghahanap sa'yo sa labas. Oh, alam ko. Ngumiti si Lance. Alam na ni Lance na maraming tao ang dumating na naghahanap sa kanya, marahil ay sadyang nagkukunwaring makipagkita sa kanya kung nagkataon o kung anuman, na may layuning makilala siya. Alam ng lahat na ang mga damdamin sa pagitan ng mga kamag-aral ay ang pinakamalinis, at kung ang isa ay makikilala ang isang kaklase sa panahon ng akademya, ang kaklase na iyon ay makakatulong sa maraming paraan sa hinaharap kapag sila ay umunlad. Kaya naman, maraming tao sa Martial Academy gustong makilala si Lance at maging kaibigan, syempre, mas mabuti pang maging magkapatid. Sa kasamaang palad, sa napakaraming tao na may layuning makilala siya, si Lance sa una ay hindi magawa, at pangalawa ay walang oras na iyon, kaya hindi lumabas si Lance kahit na alam niyang maraming tao ang naghahanap ng madla sa labas ng Martial Field. Si Gina at ang kanyang matalik na kaibigan, silang dalawa, ay dumating sa labas ng Martial Field ng unang klase ng Blade Department. Hello, nasa loob ba ng martial arts arena si Lance? Tanong ng matalik na kaibigan ni Mago. Para saan? Nako, gusto kong makilala itong schoolboy. Cut! Sino ba naman ang ayaw makipagkilala? Ikaw lang naman ang gustong makilala, lahat ng nakatayo dito magkakilala, pumila sa likod. Si Gina at ang kanyang matalik na kaibigan ay tumingin, mayroong hindi bababa sa 3 hanggang 400 tao sa labas ng Martial Field ng unang klase ng Blade Department. Napabuntong hininga ang matalik na kaibigan ni Gina, tingnan mo, napakaraming tao na gustong makilala siya ngayon, huwag mo nang isipin na kilalanin siya ng walang kaunting koneksyon, Gina, please, try lang? Although kilala niya ako, pero siya at ako, walang friendship, baka hindi ako pagbigyan ng mga tao, dapat handa ka. Mago said. Ma'am, salamat. Naglakad si Gina papunta sa entrance ng First Class Martial Arts Arena at sinabi sa isa sa mga tauhan ng gatekeeper, "Hello, pwede mo ba akong tulungang ipaalam kay Lance? Sabihin mo lang, si Gina ay may makikita sa kanya." Ungol ng gatekeeper, maraming tao ang gustong hanapin si Lance. Tulungan mo ba akong ipaalam sa kanya, it's his business kung lalabas man siya o hindi. Nakita ng janitor na si Gina ang bulaklak sa looban, kaya ibinigay niya ito sa kanya at pumasok upang ipaalam kay Lance. Kasamang estudyante na si Lance, may humihingi ng interview. Sinabi ni Lance, "Umaga na, lahat ay naghahanap ng isang pakikipanayam, sayang, maaari pa ba akong magkaroon ng isang kaaya-ayang pagsasanay sa espada?" Medyo nabalisa si Lance, isang inner door great perfection lang hayaan ang maraming tao na sumamba ng ganito, kung i-anunsyo niya muli ang pagkakakilanlan ng isang 10th grade hilang master, si Nima, masisira ang threshold. Mukhang tama nga ang pagtatago ng pagkakakilanlan ng isang 10th grade hilang master. Ang mga tao ay takot sa katanyagan at ang mga baboy ay takot sa lakas
Kasamang estudyante na si Lance, siya ang bulaklak sa looban ng 3 taon. Gayunpaman, walang emosyong sinabi ni Lance, anong bulaklak ang walang silbi, sabihin mo lang na hindi ako libre, bilasan mo at bantayan mo lahat ng estudyante sa labas. Sige. Teka, biglang sumigaw ulit si Lance. Ano ba yan, pakisabi. Kakasabi mo lang na hinahanap ako ng third-year courtyard flower, sino? Naalala ni Lance na mayroon lamang isang bulaklak sa looban sa 3 taon, na pinangalan ng Gina, na nobya ni Tristan, at noon, ang orihinal na Lance ay itinaya ang kanyang buhay upang silipin ang kanyang paliligo dahil siya ay napakaganda. Kung tayo ay gagamitin ang orihinal na pagkakakilanlan ni Lance bilang isang teorya, kasama nitong si Gina, kahit na hindi ito isang pagkakaibigan, ito ay isang kakilala man lang. Gina. Siya talaga? Ano ang hinahanap niya sa akin? Nandito ba siya para sip-sip din sa akin? Walang dahilan, fayan sa karapatang ay siya ni Tristan, at alam niya kung gaano ang sama ng loob ni Lance sa akin. At saka, ako noon. Sumilip sa kanyang paliligo, dapat ay kinasusuklaman niya ako hanggang sa buto. Dahil sa curiosity, sinabi ni Lance, kung gayon, papasukin mo siya. Mabuti. Lumabas ang gatekeeper at sinabing, Gina, handang makita ka ni Lance at papasukin ka. Oo, ang galing. Natuwa ang matalik na kaibigan ni Gina. Gina, salamat sa pagtulong mo sa akin. Sige, pasok ka. Sabi ni Gina, habang sinasabi sa kanyang puso, Lance, hindi ko inaasahan na ibibigay mo sa akin ang mukha na ito, at hindi walang kabuluhan ang pagsilip ko sa paligan mo noon. Nako, sayang hindi na ngayon, sa panahon ngayon, mas mataas ka na sa akin, ang hirap talagang paniwalaan na ikaw, na napakahandog noon, ay magkakaroon ng ngayon. Gina was very emotional inside, sayang ang Lance ngayon, parang hindi siya makarelate sa manlalaban na napakakulit noon, sobra na ang nagbago, kahit wala na siyang puhunan para ipagmalaki, at kailangan pa ng iba para ibigay ang mukha niya. Nilinggan ng matalik na kaibigan ni Gina ang maraming estudyanteng nakapila sa labas at sinabi sa kanyang puso, ang sarap magkaroon ng kakilala, hahaha, magtagal kayo sa pagpila. Huminto si Lance sa pagsasanay ng kanyang espada at pinagmasdan ng kanyang mga mata ang 2 tao na dahan-daang pumasok mula sa pasukan ng Marshall Field, ito ay si Gina at isang batang babae na hindi niya kilala. Si Gina ay karapat-dapat na maging isang 3 taon na bulaklak sa looban, at talagang puno ng kagandahan, hindi katakataka na si Lance, noon, ay desperado ng ipagsapalaran ang kanyang buhay upang silipin ang kanyang paliligo. Siyempre, ngayong ang reputasyon na ito ng ang pagsilip sa paliligo ay nahulog kay Lance, si Lance ay hindi sophomoric, bagaman medyo hindi makatarungan. 523. Hello, Lance. Tuwang-tuwang sabi ng matalik na kaibigan ni Gina kay Lance, na parang nakakita siya ng idolo. Si Lance, gayunpaman, ay tumingin kay Gina. Hinahanap mo ba ako? Nais ni Gina na bumulong kay Lance, ngunit bigla niyang naalala na hindi ito isang bagay na maaari niyang icing hot ngayon, kaya't umiling siya at sinabing, hindi naman sa hinahanap kita, ito ang matalik kong kaibigan na gusto kitang makilala. Tumingin si Lance sa tabi ni Gina sa kanyang matalik na kaibigan. Hi, Kuya Lance. Sobrang hinahangaan kita. Oh, ako si Julia. Ikinagagalak kitang makilala. Sumimangot si Lance, hindi ko akalain na dadalhin ng Fayan sa karapatang-ari ni Tristan ang kanyang kaibigan para makilala siya, tila hindi ito ang Gina na naisip niyang kaputin ang kanyang sarili ng may hilig. Sige. Kilala na kita, hindi ako libre ngayon. Okay, kung gayon ay abala ka. Tila na pagbigyan ng matalik na kaibigan ni Gina ang kanyang hiling, at silang dalawa ay nagmamadaling umalis. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na villa sa kalagitnaan ng bundok sa Martial Arts Academy. Nagmamadaling lumipad si Zilan. Ang unang website na Consho 8. Net. Tristan Bro. Nagmamadaling sigaw ni Zilan. Si Tristan ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo.
20 araw na ang nakalipas, si Tristan ay bumalik mula sa pakikipagsapalaran ng World Village, ngunit sa loob ng ilang araw ng kanyang pagbabalik, narinig niya na si Lance ay pumasok sa inner door. Pagiging perpekto. Napuno na siya ng selos kay Lance, at nang marinig niya ang balitang ito, si Tristan ay nasa napakasamang mood, bukod pa, kapag siya ay masama ang pakiramdam, narinig din niya ang kanyang kasintahang pinupuri si Lance, at sa oras na iyon, nakipag-away siya kay Gina. Gayunpaman, ang mas malala pa, ngayon, narinig niya na si Lance ay muling nataman ng inner gate great perfection. Matapos malaman ni Tristan ang balitang ito, ang kanyang buong katawan ay masama, at siya ay nakatayo sa harap ng bintana sa buong araw. Alam lang ni Tristan sa sandaling ito na ang paninibugho ng isang tao ay maaaring maging napakalakas, o marahil siya ay talagang sobrang nagseselos o masyadong natatakot na si Lance ay malumpasan siya. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadaling dumating si Zilan. "Kuya Tristan, hindi maganda," sigaw ni Zilan. Malamig na ngumuso si Tristan, ano ang mali, hindi ba't si Lance ay nakalusot sa great perfection ng inner gate, ito ay ang great perfection ng inner gate, hindi ito tulad ng siya ay nilinang upang maging isang immortal, gawin kailangan mong sumigaw ng ganyan. Para bang si Lance ay nakapasok sa inner gate great perfection, at ako, si Tristan, ay manginig. Galit na galit si Tristan sa pagganap ni Zilan, sumigaw at gumawa ng malaking bagay tungkol dito. "Kuya Tristan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa pagsigaw sa akin upang ipaalam sa akin? Ano ang inner gate grand perfection, sa harap ko sa antas ng hautian, ito ay wala pa rin kundi isang piraso ng tae, champagne ito." Saway ni Tristan. Medyo natulala si Zilan, hindi inaasahan na magre-react si Tristan ng ganoon kalakas, hindi man lang nilinaw ang mga bagay-bagay, sa pag-aakalang pumunta siya para ipaalam kay Lance na pumasok sa inner gate great perfection, nagalit, sa katunayan, hindi ginawa ni Zilan. "Pumunta ka dito para gawin yun. Brother Tristan, wala ako dito para sabihin sa iyo ang tungkol sa pagtungtong ni Lance sa great perfection of the inner gate, nandito ako para sabihin sa iyo ang tungkol sa hipag." Ano ang problema ni Gina? Kumunat ang mga kilay ni Tristan at nagtanong. "Kuya Tristan, nakita ko lang si Gina, na pumunta sa Blade Department para hanapin si Lance, at nakilala siya ni Lance." Ano? Ang katawan ni Tristan ay nanginig ng husto nang marinig niya ang balitang ito. "Oh Diyos ko," sa huling pagkakataong nakapasok si Lance sa inner gate perfection, pinuri ng kanyang kasintahang si Lance at si Tristan ay labis na hindi nasisiyahan at nagkaroon ng malaking away, ngunit hindi ko akalain na ang kanyang kasintahang babae ay pupunta para kay Lance. Hindi, imposible iyon. "Kuya Tristan, bakit ako nagsisinungaling sa iyo, totoo naman. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka sa Department of Blades ngayon, dapat nandito pa rin siya." Agad na lumipad palabas si Tristan, ang alam lang niya ay ang pag-akyat ng galit ay mag-aapoy sa kanyang dibdib. Siya ay orihinal na sobrang sama ng loob sa kung gaano kabilis na pumasok si Lance sa inner gate great perfection, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kasintahan ay pupunta pa rin kay Lance at kumilos na parang hinahangaan siya nito, paano ito mangyayari? Ito ay isang pagtanggi lamang ng kanyang kasintahan, isang lalaki na hindi makayanan ang pag-iisip ng kanyang babae na mayroong anumang paghanga o pagsamba sa ibang lalaki, lalo pa ang isang taunan na minsan ay labis na hinamak at sinilip pa ang kanyang paligan. Itong asong ito, pinuntahan niya talaga si Lance, nakalimutan ba niyang silipin siya sa paligan noon, naasar talaga siya sa akin. Champagne si Tristan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin habang lumilipad siya patungo sa Blade Department. Sa kanyang likuran ay sumunod na malapit si Zilan. Tila may inaasahan si Zilan nang makita niya kung gaano kagalit si Tristan. Galit na galit si Kuya Tristan, sana makakilos siya at bugbugin si Zilan, napakatalino ni Zilan, hindi kasiya siya, "Kuya Tristan, bugbugin mo siya," sabi ni Zilan sa loob.
Mabilis na lumipad si Tristan patungo sa Department of Blades, at sigurado, nasa labas kaagad siya ng Marshall Field ng isa sa mga unang taon na klase ng Department of Blades, at nakita ang figure ni Gina. Galit na galit si Tristan at lumipad pababa. Sa oras na ito, walang ideya si Gina at ang kanyang matalik na kaibigan na narito si Tristan. Talagang hinahangaan ko si Brother Lance, siya ay gwapo at talented. Gina, sa madaling salita, ang iyong kasintahang si Tristan, ay mula sa parehong pamilyang Damon bilang Lance, ngunit, tiyak na malalampasan siya ni Lance sa hinaharap, at, napakagwapo rin ni Lance, ang nobyo mo, matalino sa ayos ng katawan, natatakot ako na wala pa siyang ikasampung bahagi ng Lance. Hindi sumagot si Gina, tumawa lang, saka sinabing, "Let's go, Julia." Ano, Gina? Hindi ka ba nagagalit kapag sinabi ko iyan tungkol sa iyong kasintahan? Tanong ng matalik na kaibigan ni Gina. At ngayon, si Tristan ay nakatayo ilang metro sa likuran nila na may itim na mukha, ang sinabi ni Julia, narinig na ni Tristan ang lahat, nag-aapoy na siya sa galit, narinig ang matalik na kaibigan ng kanyang kasintahang sinabi iyon tungkol sa kanya, nagkukumpera. Siya kay Lance, ang galit sa kanyang puso ay lalo pang nag-aapoy sa kanyang buong katawan. Bukod dito, ang kanyang kasintahan, nakakagulat, ay hindi man lang ito pinabulaanan, na tila nagdagdag ng panibagong apoy. Si Gina at Julia, ay walang ideya na narito si Tristan. Tumawa si Gina at sinabing, ano ang dapat ikagalit? Gina, pero sinabi ko lang na ang nobyo mo, na talagang hindi kasing talino ni Lance, at kahit 1/10 na kasing ganda, hindi ka man lang galit. Sinabi ni Gina, ikaw ang matalik kong kaibigan, hindi ko maiintindihan ang iyong pagkatao, hindi mo sisiraan si Tristan ng walang dahilan, nagsasabi ka lang ng totoo. Gina, kaya iniisip mo rin na gwapo si Lance. Sabi ni Gina, noong una, hindi ko talaga akalain na ang malabog at mapag-aksaya na si Lance na iyon ay magiging kasing talino niya ngayon. Kakaiba ang talento, nagbago ang ugali niya, at medyo gwapo siya, hehe, ako. Huwag kang maniwala na iisang tao lang ito. 524. Sa likuran, sumabog ang baga ni Tristan nang marinig niya ang mga salita ng kanyang kasintahan. Hindi na napigilan ni Tristan ang kanyang sarili at umungol, ang kanyang dagandong ay yumanig sa kalangitan at umaakit sa halos lahat ng tao sa paligid niya. Si Gina at Julia, silang dalawa, ay tumingin sa likod ng bukas at nakita ang mukha ni Tristan na may asul na mga ugat, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa isang sigaw, ang kanyang mga mata ay parang isang oso na nawala ng malay. Pareho silang nanginginig sa takot, hindi inaasahan na si Tristan ay biglang susulpot sa likuran, hindi ba, ngayon lang niya narinig ang lahat ng mga salita. Maputi ang mukha ni Gina, alam niya na ang kanyang kasintahang babae ay labis na nagseselos kay Lance, sobrang inggit na sa huling pagkakataon na pinuri niya si Lance, nagkaroon siya ng malaking laban. At ngayon, oh my God, hindi ba ito ay isang pagbabago ng tanawin, hindi nakakagulat na si Tristan ay hindi makatuwiran tulad ng sa sandaling ito. Bitch! Sigaw ni Tristan kay Gina. Maraming mga tao sa paligid ang tumingin sa paligid, karamihan sa mga tao sa paligid ay orihinal na dumating para sambahin si Lance, ngunit hindi nila inaasahan na biglang makakita ng 3 taon na Supreme Senior na nagagalit, at hindi nila alam kung ano ang dahilan, pero masaya din silang napanood ang saya. Nakita ni Gina si Tristan na lantaran siyang tinawag na asong babae, at biglang nagalit din, ang pamilya ni Gina ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Damon, kaya noon pa man ay hindi siya madaling mabuli, at ngayon ay labis siyang nagalit sa inaabuso. Sa publiko. Tristan, anong ibig mong sabihin, sino ang sinisigawan mo? Galit na sabi ni Gina. Si Tristan, na nasa gitna ng kanyang galit, ay sumugod. Slap! Malakas na sinampal ang mukha ni Gina. Pinatay kita asong babae, lumapit ka talaga sa kanya, nasaan ang galit noon, baka nakalimutan mo kung paanong may nang SPS sa iyo noon, asong babae ka, ako. Itinaas muli ni Tristan ang kanyang palad, ngunit sa pagkakataong ito, lumipad si Zilan at niyakap si Tristan, nagpapayo, kuya, huwag, hindi makakalaban ni Hipag.
Sinampal si Gina, namumula ang kanyang mukha, at umiyak siya sa labis na paglala. Tristan, hindi ka lalaki, naiinggit ka sa iba, hindi kasing galing ng iba, kaya kinukuha mo ang galit ko. Ang lakas ng loob mong sabihin ulit iyan. Galit na sigaw ni Tristan. Sasabihin ko ulit kung uulitin ko, Tristan, nagseselos ka na si Lance ay mas talented kaysa sa iyo, na siya ay 10 beses na mas gwapo kaysa sa iyo, hindi mo kaya ang iyong sarili, ay pupo. The more you don't let me say it, the more I'll say it, si Lance is just better than you. Galit na sabi ni Gina, galit din talaga siya. Sa sandaling ito, sa loob ng Marshall Arena, maraming tao ang nakarinig ng kaguluhan at tumakbo palabas. Narinig din ni Lance ang kaguluhan at naglakad siya papunta sa entrance ng Marshall Field, para lang makita na nag-aaway sina Tristan at Gina. Mayroon ng malaking grupo ng mga taong nanunood, at may mga B-special reporter din sa langit, kaya sigurado akong hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig sa Genius Restaurant. Galit na galit si Tristan na isusuka niya ang dugo, talagang sinabi ng kanyang nobya na mas mababa siya kay Lance sa publiko, na naiinggit siya kay Lance. Gina, subukan mong sabihin ulit iyan. So what if I say it? Si Lance ay mas gwapo sa'yo, mas talented kaysa sa'yo, tapos na ako, what do you dare to do? Have the guts to hit me again, try. Sigaw ni Tristan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mabuti, Gina, pinilit mo ako, mukhang kailangan ko talagang linisin ang aking bahay. Natigilan si Gina, hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Tristan sa paglilinis ng mga portal, hindi siya anak ng pamilyang Damon, nililinis kung anong mga portal. Gayunpaman. Sa susunod na sandali, sumigaw si Tristan sa Marshall Field, Lance, lumabas ka, naakit mo ang panganay na hipag ng pamilya, lilinisin ko ang pamilya ngayon, lumabas ka. Biglang nabaling ang atensyon ng lahat kay Lance. Inosente talaga si Lance, naakit niya ang panganay na hipag ng kanyang ate. Sa ngayon, sa Genius Restaurant, maraming mata ang nakatitig sa void screen. Hindi naman, naglilinis ng bahay si Tristan. Sinuksan ni Lance ang nakatatandang hipag ng pamilya, hehe, hindi nakakagulat na galit si Tristan, nakikipag-away sa publiko. Si Tristan ay isang third-year Supreme Student, Marshall Academy, mula sa libo-libong estudyante sa buong 3 taon, mayroon lamang 300 Supreme Students na tumuntong sa unang bahagi ng Hautian period. Narinig ko yun mula sa lahat ng pinakamataas na mag-aaral sa 3 taon, sila ay nireranggo sa nangungunang 100. Ang kanyang talento ay pambihira, kung hindi, paano siya napabore ng pamilya Merong napakasalan si Gina, isang dakilang kagandahan. Swerte rin talaga ang pamilyang Damon na magkasunod na nagkaanak ng 2 henyong anak. Sayang lang at naging sanhi ito ng iskandalo para akitin ang nakatatandang hipag, ngunit kung ako si Lance, mahirap para sa akin na igarantya iyon. Hindi naman ako magpapaligaw kay hipag hihihi, sinong nagpaganda nitong si hipag? Stop it! Ang unang henyo na anak ng pamilyang Damon, si Tristan ay maglilinis na ng bahay. Sa eksena, lumabas si Lance nang walang takot, hindi man lang siya makalabas nang hindi lumabas, lahat ay nakatutok sa kanya. Lance, ang lakas ng loob mo, hindi ka pa nakakabalik sa iyong pamilya ay may nagawa ka na para akitin ang iyong nakatatandang hipag. Nangangagat ang mga ngipin ni Tristan. Ngumuso si Lance, Tristan, may sakit ka ba? Lance, ginawa mo ang ganitong bagay, tiyak na aalisin ko ang pinto para sa pamilyang Damon ngayon, at kung ano ang ginawa mo noon, aayusin ko ang isor sa iyo ngayon. Sa oras na ito, lumapit si Teacher Jessie at pinayuhan, Tristan, mawala ang apoy. Tinitigan ni Tristan si Guro Jessie at sinabing nakapikit, itong guro, ito ay isang panloob na bagay ng aking pamilya, mas mabuting huwag kang makialam dito, kung hindi, ako, si Tristan, ay tiyak na magiging isang malaking kaaway sa iyong buhay. Si Teacher Jessie ay hindi na nagsalita, si Tristan ay isa ring supreme level na estudyante, at, sa pagtungtong pa lamang sa maagang yugto ng Hautian, ang kanyang rango, na nasa pinakamataas na 100 sa lahat ng pinakamataas na antas, ay may mataas na pag-asa na maging kapansin-pansing likas.
Sa hinaharap, hindi na niya kailangang maghanap ng sarili niyang kaaway. Medyo nagalit ang puso ni Lance, itong si Tristan ay medyo bully, sa katunayan, walang ideya si Lance kung ano ang nangyayari, well, paano siya naging isang taong nanligaw sa kanyang nakatatandang hipag at sumaire kanyang reputasyon. Tristan, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong lumayo, maraming nanunood ngayon, kung nagmamalasakit ka pa rin sa pangalan ng pamilyang Damon, ipinapayo ko sa iyo na lumabas ka agad. Sabi ni Lance. Swoosh! Binunot ni Tristan ang kanyang espada at malamig na sinabi, Lance, niligaw mo ang aking kasintahan, ininsulto ang pamilya, at gumawa ng isang nakakainis na bagay upang saktan ang moral ng pamilya, naglilinis ako ng bahay ngayon sa pangalan ng pamilya, tinatanong mo. Napabuntong hininga si Lance, Tristan, hindi lang sandali bago mo ako makitang hindi masaya, ano pa ang silbi ng pagsisikap na dagdagan ang iyong krimen, pangakit sa iyong kasintahan. Wala akong magagawa tungkol dito. Pero wala naman akong magagawa kaya aaminin ko na lang. Oo, naakit ko nga ang mapapangasawa mo na maganda, karapat-dapat manligaw sa akin, at ikaw, pero wala. You can do about it, otherwise, what do you dare to do? Linisin mo ang portal. Huwag kang katawa-tawa, ikaw lang ang nag-clear sa portal. 525. Yaya. Ang mga ngipin ni Tristan ay nagngangalit sa galit nang marinig niya ang mga pag-ungol ni Lance. Napaatras si Lance, Tristan, umuwi ka na at maghilamos at matulog, huwag mong ipahiya ang sarili mo dito, noong nasa huling yugto ako ng inner sect, Lance hindi man lang kita sa ineryoso, hindi banggitin mo na ngayong nakapasok na ako sa inner sect, hindi kita kailanman sineseryoso. Sa aking paningin, ikaw ay, sa pinakamabuting kalagayan, isang batang may kaunting swerte, patuloy kang tumatalon sa harapan ko, na nagpapakita ng pag-iral, but unfortunately I can't see it in my eyes. I'm warning you for the last time now, get the hell out of here right now, or else, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Wow! Narinig ng mga tao sa paligid ang mga salita ni Lance at napawaw, dahil, si Lance ay masyadong baliw. Si Tristan, isang third year na Hautian Supreme student, ay hindi man lang siya inilagay sa kanyang mga mata, nakalimutan ba niya na siya ay isa lamang inner gate great perfection sa ngayon. Maaaring naisip ni Lance na siya, isang inner gate great perfection, ay maaaring lumaban sa isang labanan laban sa antas ng Hautian. Bagamat natalo ni Lance ang marami sa mga dakilang tagumpay ng huli na inner gate. Gayunpaman, maaari ba itong paghaluin? Late inner gate at great perfection, gaano man kalaki ang pagkakaiba sa pagitan nila, iyon pa rin ang parehong martial field. Ang inner gate at Hautian, sa kabilang banda, ay hindi parehong field sa lahat, ang buong Martial Academy, libu-libong mga mag-aaral sa ikatlong taon, 300 tao lamang ang nakapasok sa Hautian, at maging si Gina, ang ikatlong taon, ay isa lamang inner gate great perfection. Bukod dito, si Tristan pa rin ang nangunguna. Daang malalakas na henyo sa lahat ng pinakamataas na estudyanteng ito. Ang sinumang makarinig na ang isang inner door grand completion student ay walang pakialam sa Hautian ay mapapawaw at pagkatapos ay isumpa ang isang hanggal o ignorante na daga. Sa sandaling ito, sa isa sa mga matataas na restoran ng Genius Restaurant, ang isang suprimong estudyante na dati ring Hautian ay napagalitan, frog sa ilalim ng isang balon, ang inner gate ay nangangahas pa ring hamakin si Hautian, mayroong lahat ng uri ng tao. Sa mundo talaga. Isipin mo talaga na dahil lang sa naging kahanga-hanga ka sa protectorate family, sa tingin mo ay hindi ka magagapi, dumbass. Ang lakas ni Tristan, kahit hindi ako siguradong matatalo ko talaga siya. May mga nakakatawang rashes bawat taon, lalo na ngayong taon. Tristan, linisin mo ang iyong bahay. Ang ganitong uri ng basura na nanliligaw sa panganay na hipag ng pamilya, hindi na kailangang maging magalang sa kanya. Kasabay nito, magtatag ng dignidad para sa lahat ng ating mga mag-aaral sa ikatlong taon. Si Lance,
Isang unang taon, ay talagang nangahas na hamakin ang aming ikatlong taon na si Tristan. Ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa dignidad ni Tristan, kundi pati na rin sa dignidad ng lahat ng aming mga mag-aaral sa ikatlong taon. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tama, lahat tayo sa ikatlong taon ay lubos na sumusuporta kay Tristan upang linisin ang bahay upang maging matuwid. Sa eksena, nanginginig ang mga kamay ni Tristan, nakakagulat. Hindi siya kailanman nailagay sa mga mata ni Lance. Sus, ito ay isang nakakainis na bagay. Salamat sa katotohanan na palagi niyang iniisip na dapat siyang makahanap ng pagkakataong turuan si Lance, na alam, hindi siya inilagay ng mga tao sa kanilang mga mata. Mabuti, Lance, lubusan mong pinagalitan ang espada sa aking kamay, ngayon ay tila higit pa sa paglilinis ng bahay, kaya ipapakita ko sa iyo kung paano mo ako hindi inilalagay, kinabukasan, sa iyong mata. Umikot ang tingin ni Lance habang nakatingin kay Tristan. Bagamat totoo na hindi siya sineseryoso ni Lance, si Tristan ay kung tutuusin ay hautian, samantalang siya ay isang panloob na gate. Ang pagkakaiba ay isang domain gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang domain, marahil walang nakakatiyak. Cut the crap, do it. Sabi ni Lance, walang takot, kahit na hindi niya matalo si Tristan, hindi man lang siya masasaktan. Swoosh! Sa sandaling ito, si Tristan ay pumatay gamit ang isang espada. Ang espadang ito, napakabanayad. Ang layunin ng espada, ay tiyak na umabot sa pasukan ng pagkakaroon ng isang espada sa kanyang kamay, na karapat-dapat sa isang estudyanteng may pinakamataas na titulo. Pakiramdam ni Lance ay iisa. Dumating ang isang bulkan na heatwave. Ang espadang ito lamang ang nagparamdam kay Lance ng labis na presyon, hindi dahil sa hindi kaya ni Lance, ngunit ang pagkakaiba sa kaharian ang nagdulot. Ang katawan ni Lance ay hindi lamang nanginig nang makita niya na ang espada ay nakarating na sa kanya, tila minamaliit niya ang lakas ni Tristan, pati na rin ang pagkakaiba sa pagitan ng inner perfection at ng early hautian. Sa isang sandali ng pagkaapurahan, si Lance ay nagsumite ng Ghost Wheel Flash. Naglaho ang kanyang katawan na parang nawawalang multo. Gayunpaman, ang espada ni Tristan ay lumiko sa isang iglap at bumalik kay Lance. Nagulat si Lance, talagang nahanap niya ang trajectory ng espada ni Tristan nang ihagis niya ang kanyang ghost wheel, na nangangahulugang hindi may tatago ng kanyang ghost wheel sa mga mata ni Tristan, isang taong hautian level. Lance ay maaari lamang maglaslas. Wow! Napunit ng Killing God Saber technique si Tristan, ngunit nagawa lamang ni Lance na hadlangan si Tristan nang hindi nagdulot ng anumang nakakasakit na panggigipit laban sa kanya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lance, ang inner gate, imposible bang talunin ang hautian? Kahit na naintindihan niya na mayroon siyang espada sa kanyang puso, hindi niya kayang bawiin ang pagkakaiba sa kanyang kaharian. Ang mga katotohanan ay napatunayang hindi na mababawi. Si Lance ay ganap na naging biktima ng engkwentro na iyon ngayon lang. Namula ang mukha ni Tristan habang sumisinghot siya sa pang-aalipusta. Lance, ano pang taktika ang mayroon ka pa, kaya bakit hindi mo bilasan at gamitin ang mga ito? Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ang tatlong galaw ko? Hidden magic. Knife mga kasanayan. Katawa-tawa, masyadong mababa sa aking mga mata, isang panloob na pinto ay isang panloob na pinto, at gusto mong ipagmalaki ang tungkol sa larangan. Tulala. Hindi umimik si Lance, at sinabi sa kanyang puso, kung mabugbog ako sa kanya ngayon, natatakot akong mapatawa ko ang buong courtyard, mukhang kailangan kong lumaban. Sa sandaling ito, muling naglabas ng espada si Lance. Hinawakan ni Lance ang espada sa isang kamay at ang espada sa kabilang kamay. Kinailangan ni Lance na gumawa ng isang bagay na naging imposible para sa ibang tao na gawin, at iyon ay ang paggamit ng dalawang bagay sa isang kamay para isagawa ang saber technique at isang kamay para gawin ang sword technique. Sa madaling salita, ang Killing God Saber technique at ang Descending Dragon Sword technique, ang bawat isa ay gumagamit ng magkabilang kamay ng sabay, nang sa gayon ay posible para kay Lance na tumawid sa isang field at homonin ang hautian, kung hindi, ito ay talagang hindi posible sa lahat. Gayunpaman, walang tiwala si Lance sa matagumpay na pagganap nito. Ang bawat isa sa dalawang kamay upang magsagawa ng isang martial art,
kalimutan na natin ang tungkol sa kapangyarihan kung, para lamang gawin ito ay hindi isang ordinaryong tao, bukod pa, kailangan itong maabot ang antas ng karaniwang dalawang kamay upang gumanap. Sa kanyang nakaraang buhay, paminsan-minsan ay nagtagumpay si Lance, ngunit sa buhay na ito, pinagdudahan ito ni Lance, kung tutuusin, ang katawan na ito ay malayo pa rin sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, mayroon lamang isang laban ngayon, o kung hindi, talagang imposibleng maging hautian kalaban, kahit na ito ay isang taong mas mahina kaysa kay Tristan. Itinaas ni Lance ang kanyang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at hiniwa ito ng paalang gamit ang kanyang kanang kamay, gumawa ng iba't ibang galaw gamit ang dalawang kamay. Inihanay ni Lance ang kanyang estado. At lahat ng tao sa paligid niya ay nabigla na ngayon, si Lance ba ay nagsisikap na gumawa ng dalawang bagay sa isang isip? Gumagamit ng swordplay sa isang kamay at swordplay sa kabilang kamay upang makamit ang sabay-sabay na pagkubkob ng dalawang tao. Paano ito posible? Ako siguradong hindi maniniwala. Sa Genius Restaurant, natigilan ang lahat nang makita nilang kumuha ng espada at saber si Lance. Isang kamay at isang espada, ito ay maaaring katumbas ng dalawang tao na nakikipaglaban sa isang tao. 526. Hindi mo susubukan na gumawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay, hindi ba? Kahit na magtagumpay ka, ito ay katumbas lamang ng dalawang tao na kumukubkob sa akin, at sa palagay mo ay magagawa ng dalawang inner gate great perfectionist na talunin mo ako. Ridiculous. Sinabi ni Lance, nakakatawa ka. Hindi nag-abala si Lance na magsalita ng walang kaparirikon, ang espada sa kanyang kaliwang kamay ay naglaslas, ang Killing God Saber technique ay 3 espada sa isa. Ang espada sa kanyang kanang kamay ay umindayog, ang Dragon Descending Sword Technique, 2 espada sa isa. Swoosh! Buzz! Ito na ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Lance sa sword martial arts. Boom! Ang lakas ng talon at espada ay naging dalawang puwersang parang meteor na sumabog patungo kay Tristan. Nagulat ang mukha ni Tristan, hindi niya inaasahan na talagang magtatagumpay si Lance sa paggawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay, at ang kapangyarihang ibinibigay ay malayo sa pagiging kasing simple ng isa dagdag 1 ay katumbas ng 2, hindi ito ang kapangyarihan ng dalawang inner. Bilugan ng great perfections na sinasabi niya. Agad na inihampas ni Tristan ang kanyang espada upang basagin ang welga ni Lance, ngunit ang kapangyarihan ng kombinasyon ng saber ni Lance ay napakalakas kaya naramdaman niyang napakapit siya. Siya ay nasa antas ng hautian, at ang panloob na pinto ay tanging ang panloob na pintuan kahit na ano. Ang tingin ni Lance ay nakalock kay Tristan, sa katunayan, ang sword strike ni Lance ay hindi talaga para talunin siya, ngunit may ibang layunin. Nagawang itumba siya. Walang paraan, ang Hautian Realm ay masyadong malakas, at kahit na ang Saber Combination Strike ni Lance ay ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, imposible pa ring talunin si Hautian ng mag-isa. Ang unang website na Konshu 8.net. Gaya ng inaasahan, hinarap ni Tristan ang hakbang ni Lance na pagsamasamahin ang mga espada at inilagay ang lahat ng kanyang panloob na lakas at enerhiya sa pag-crack sa hakbang ni Lance, kahit na imposibleng matalo sa hakbang na ito, maaari niyang pigilan ang kanyang enerhiya kahit papaano. Sa sandaling ito, ang katawan ni Lance ay gumalaw at nagsagawa ng Ghost Will Determination, at biglang nawala sa pwesto, at sa susunod na sandali, si Lance ay nasa harap na ni Tristan. Nagulat si Tristan, ngunit, huli na para mag-react. Ibinuhos ni Lance ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang buong katawan at inipon sa kanyang daliri. Yin Yang Finger. Swoosh! Napakabilis din ang reaksyon ni Tristan, at biglang sinubukang pakilusan ang panloob na lakas ng kanyang buong katawan upang labanan ang welga ni Lance, ngunit huli na ang lahat. Poof! Ang dibdib ni Tristan ay tinusok ng butas ng dugo na kasing laki ng cup. Ang katawan ni Tristan, na orihinal na puno ng lakas ng pagsabog, ay biglang naging parang ball ang na-deflat. Tumayo si Tristan sa pwesto habang ang isang kamay ay nakatikip sa kanyang dibdib habang ang dugo ay bumubulusok, mabilis na nabahira ng pula ang kanyang mga kamay.
Si Tristan ay tinusok sa dibdib, ang kanyang abstruse na power ay tumutulo, at siya ay nasa dulo na ng kanyang crossbow, na walang kakayahang lumaban muli. Swoosh! Itinuro ng espada ni Lance ang lalamunan ni Tristan. Ang lahat ay tumingin ng hindi kumukurap, tila hindi makapaniwala na ang resulta ng isang labanan na walang suspense ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Si Lance ay talagang natalo si Tristan, at higit sa lahat, si Lance ay tila walang anumang pinsala sa labas, at ang paghahanda sa kanyang sarili na mamatay ay isang labis na pagkonsumo ng panloob na lakas. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Gina na may malamig na katawan, nakatingin sa espada ni Lance na nakaturo sa kanyang kasintahan, na may hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mukha. Itinuro ni Lance ang lalamunan ni Tristan at sinabi, "Tristan, sa sandaling ito, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay, kaya lumuhod ka." Kinagat ni Tristan ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lance, patayin mo ako kung mayroon kang lakas ng loob." Puff! Tinusok ni Lance ang kanyang espada sa dibdib ni Tristan. Naghiyawan ng maraming tao sa eksena, na iniisip na pinatay siya ni Lance. Gayunpaman, hindi siya pinatay ni Lance, ngunit binigyan lamang siya ng dagdag na espada upang mag-iwan ng mas maraming dugo. Sinabi ni Lance, "Tristan, laging tandaan, hindi ka kailanman nag-e-exist sa aking paningin, huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili, sa susunod kung mayroon kang ipapakita sa iyong pag-iral sa harap ko, kung gayon ako ay masisisi sa pagiging bastos." Sa oras na ito, si Zilan, na nasa tabi ng mga nanonood, ay sumigaw, "Lance, anong lakas ng loob mong saktan si Tristan, ano man ang mangyari, si Tristan ay isa ring panganay na kapatid ng iyong pamilya, sa palagay ko ay wala kang pakialam ang pamilya mo, sobra ka." Hinugot ni Lance ang kanyang espada mula sa katawan ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Zilan. Biglang ibinato ni Lance ang espada sa kanyang kamay kay Zilan. Swoosh! Puff! Ang espada ni Lance ay tumusok sa katawan ni Zilan ng sabay-sabay at naipit din si Zilan sa isang puno sa likuran niya. May tili pa, pero syempre puro babae. Agad na dumyugo ang bibig ni Zilan. Lumapit si Lance at sinabing, "Zilan, sana maalala mo ang espadang ito, huwag kang magsalita ng anumang pananakot o sarkastikong salita sa akin sa hinaharap, at sa loob mo, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa akin, kahit ang kay Tristan ay, ilalagay mo sa mata ko, pabayaan mo, naririnig mo ba ako?" Tumingin si Zilan kay Lance na may takot sa kanyang mga mata, bagamat siya ay walang awa sa loob, hindi siya nang ahas na ipakita ito muli. Natatakot na si Lance ay gumawa ng panibagong hakbang sa kanya, sa sandaling ito ay tila nagising siya, tang si Lance ay isang ganap na walang takot na tao, at inakusahan niya siya na hindi inilagay ang kanyang pamilya sa kanyang mga mata, isang biro, at sinubukang gamitin ang kanyang pamilya para i-pressure siya. Hinugot ni Lance ang kanyang espada at bumagsak si Zilan sa lupa, duguan sa buong lugar. Hindi na tumingin si Lance kina Tristan at Zilan at lumipad na. Sa oras na ito, sa Genius Restaurant, lahat ay tumingin sa void screen at walang masabi. Talagang natalo ni Lance si Haotian, at tinalo ng Inner Gate si Haotian. Kung hindi mo ito nakita ng iyong mga mata, ito ay isang bagay na hinding-hindi mo maniniwala. Dumating si Lance sa Sword Department upang kunin sina Sally at Elsa. Ang pakikipaglaban kay Tristan kanina lang, hindi madali si Lance, halos ibigay niya ang buong lakas para talunin siya. Sa sandaling iyon ay wala ng lakas si Lance, at may ilang pagkatalo sa kanyang mga meridian, at sa kanyang pag-iisip. Ang overdraft ay sobra-sobra, dahil ang dalawang espada ay pinagsama at ginamit sa dalawang paraan. Ang bilis ng pagkalkula ng puso na ito ay hindi maisip na mabilis. Phew! Tumayo si Lance sa pasukan ng Sword Law Department, at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ko akalain na napakalakas ni Haotian, kahit sa nakaraang buhay ko, noong ako ay isang mahusay na tagumpay sa Inner Gate. Hindi ko pa natatalo si Haotian hindi man lang ako kalaban." Sa kanyang nakaraang buhay, nang si Lance ay nasa Inner Gate Great Perfection, walang paraan na matatalo niya ang Haotian, at sa isang pagkakataon, si Lance ay malubhang nasugatan ng isang maagang Haotian powerhouse. Ngunit sa buhay na ito,
si Lance, sa kanyang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay at maraming pakinabang, ay talagang natalo si Hao Tian sa Inner Gate Realm. Hehe. Mapait na ngumiti si Lance, tila kailangang isara ang pinto at magpagaling ng ilang araw upang maibalik ang kanyang sarili sa kanyang pinakamataas na estado, pagkatapos ay maghanda para sa kanyang pangalawang paglalakbay sa World Village upang sanayin at hampasin ang Hao Tian. Bagamat napakalakas na niya ngayon sa mata ng maraming tao, mahina pa rin siya kay Lance mismo. 527. Sinundo ni Lance sina Sally at Elsa sa Sword Law Department at sabay-sabay na naghapunan bago bumalik sa kanyang dormitoryo para magsimulang magpagaling. Siyempre, ang paggaling ay mental, ang espiritu ang pinakamahirap na makabawi, at ang isang manggagamot ay maaaring tigamutin ang anumang trauma sa espiritu. Kinabukasan, sa Weigu family sa Marshall Island. Dumating ang 5 tao, isa sa kanila ay likas na eksperto, at 4 na iba pa ay mga eksperto sa Hao Tian. Ang 5 taong ito, na lahat ay may apelyido na Lan, ay orihinal na nagkaroon ng isang natatanging anak ng pamilya, lubos na umaasa na matamaan ang likas na kaharian, si Jano. Gayunpaman, pinatay sila mahigit 1 buwan na ang nakalipas, halos 2 buwan na ang nakalipas. Paanong titigil doon ang pamilyang Lander? Sayang nga lang at hindi sila makapasok sa Marshall Island bago pa magbukas, at sa paghihintay ng napakatagal at hirap, sa wakas ay naghintay sila sa pangalawang pagkakataon bawat taon na ang Marshall Island magbubukas sa publiko. Pagkatapos, agad na dumating ang pamilyang Lander sa Marty Elwood Island kasama ang isang likas na eksperto, kasama ang 4 na eksperto sa Hao Tian. Patayin si Jano Lander, ang aking Marshall Forest Academy, isang estudyante sa unang taon na tinatawag na Lance. Sabi ng isang malakas na lalaki mula sa pamilyang Weigu. Senior, isang anak ng aking pamilya ang dumating sa Weigu family bilang isang disipulo, ngunit siya ay pinatay ng ganoon, at kahit na nalaman namin ang balita ng maaga, hindi kami makakapunta sa Marshall Island sa unang pagkakataon. Ngayon na halos 2 buwan na ang lumipas, ang iyong Weigu family, sa loob ng halos 2 buwan, ay hindi naghiganti man lang sa alagad ng aking pamilya. Tanong ng isa sa mga likas na eksperto ng pamilyang Lander. Bumantong hininga ang pinakamalakas na lalaki ng Weigu clan, si Jano ay napilayan, at bagamat natanggap na niya ang mga bisig ng iba para sa kanya, sa kasamaang palad, siya ang isa na ang mga kwalifikasyon ay naging ordinaryo na, at hindi na kailanman magiging isang henerasyon ng mga malalakas na lalaki muli. Ang aking Weigu family, ay wala nang magagawa para sa kanya, kung gusto mo ng paghihiganti o pagkakasundo, ikaw ang baalang magdesisyon. Gayunpaman, si Lance ay hindi isang generalist, narinig ko iyon kahapon, natalo niya ang isang Hao Tian na estudyante sa Inner Gate Great Perfection Realm, kaya dapat mong malaman kung gaano kahirap ang paghihiganti sa kanya. Gulat na sinabi ng 5 malalakas na miyembro ng pamilyang Lander, imposible iyon, paano matatalo ng Inner Gate ang Hao Tian? Kumalat na ang bagay na ito sa Marshall Academy, at sa 4 na Island Guardian families, maniwala ka man o hindi. Dumating ang pamilyang Lander sa punto kung saan nanginginig silang 5, kung totoo man, sobrang nakakatakot ang talento ni Lance. Senior, kahit na malakas ang talentong iyon ni Lance, posible bang mapilayan ang mga henyong anak ng pamilya natin at manatiling walang malasakit? Ang likas na ekspertong iyon ng pamilyang Lander ay hindi masaya, si Jano ay isang na may lahat ng pag-asa na matamaan. Ang likas na kaharian, ngunit ito ay nasira ng ganito, kung hindi, ang kanilang pamilyang Lander ay maaaring magkaroon ng isa pang likas na eksperto na nakaupo sa bayan, sa kasalukuyan ang kanilang pamilyang Lander ay mayroon lamang 5 likas na eksperto, kaya gaano kahalaga para sa kanila na magdagdag ng isang likas na eksperto. Sinabi ko na ikaw na ang magdedesisyon kung gusto mo ng revenge o reconciliation, di maganda ang revenge na ito. Ang 5 malalakas na lalaki ng pamilyang Lander ay umalis sa pamilya Weigu, at si Jano ay umalis kasama nila. Lolo Rohan, kailangan mong maghayganti para sa akin. Sumigaw si Jano sa likas na eksperto ng pamilyang Lander na iyon. Sila,
Ang pamilyang Lander ay may kabuuang 5 likas na eksperto, at ang isang ito, si Rohan Lander, ang pang-apat sa lakas sa pagitan ng 5 likas na ekspertong ito, at dumating sa Marshall Island minsan sa pagkakataong ito partikular para sa kapakanan ni Jano. Damn it! Clan Leader Rohan? Ano ang dapat nating gawin? Ang pamilya Weigo ay hindi maghihiganti kay Jano. Ito ang paghihiganti ng ating pamilya, dapat tayong maghiganti, na inilagay tayo ni Lance. Ang pagkasira ng henyo ng pamilya na may pag-asang matamaan ang innate realm ay kasing seryoso ng pagpatay sa isang innate expert sa aming pamilya, hindi mapipigilan ang bagay na ito. Siguradong iisipin ng ibang pamilya na madali tayong mabuli in the future. Ang likas na ekspertong iyon na nagngangalang Rohan ay sumimangot, malinaw na hindi inaasahan ang mga bagay na magiging lubhang nakakalito. Pumunta muna tayo sa Marshall Academy at hanapin ang Lance na iyon. Sabi ni Rohan. Mabuti. 5 malalakas na miyembro ng pamilyang Lander, kasama ang isang Jano, at 6 sa kanila ang nagtungo sa Marshall Academy. Pinutol ni Lance ang mga kamay ni Jano noong nakaraang pagkakataon, na sinundan ng isang pares ng mga kamay ng ibang tao na kinuha ng isang manggagamot mula sa pamilya Weigo, at ngayon ay halos gumaling na siya, ngunit sa kasamaang palad, ito ay ang hitsura lamang ng paggaling, wala na siyang posibilidad na maging isang malakas na tao, ang poot na ito, si Jano ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Lance ay nagpapagaling sa kanyang dormitoryo, pagkatapos ng isang araw na pagpapagaling, ang pinsala mula sa labanan kahapon kay Tristan ay nakabawi din. Sa sandaling ito, sa kalayuan ng Marshall Academy, 6 na tao mula sa pamilyang Lander ang lumipad papunta sa hanay ng Marshall Academy. Nasaan si Lance? Alam ko ang pangkalahatang direksyon ng kanyang dormitoryo, malalaman ko kung saan pupunta sa sandaling magtanong ako. Sabi ni Jano, hindi na siya makapaghintay na lipulin si Lance ngayon. Dumating ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Lander malapit sa dormitoryo ni Lance. At ngayon, sa isa sa mga bahay ng Marshall Academy, nakakunot ang noo ng principal habang sa loob-loob niyang sinabi, an innate expert. Tama, naramdaman ng principal na isang likas na eksperto ang pumasok sa hanay ng Marshall Academy. Walang gaanong likas na eksperto sa buong Marshall Forest Academy, halos 12 lang, kaya nang biglang dumating ang isang likas na eksperto, natural na naramdaman ito kaagad ng principal. Hindi madaling makamit ang mga likas na eksperto, kaya ang sinumang likas na eksperto ay napakakahanga-hanga, at nakatayo saan man sa Marshall Forest Academy, mararamdaman ng isa ang kapansin-pansing momentum. Agad na lumipad ang principal sa bubong at tumingin sa malayo, bilang principal, may mga likas na eksperto na pumapasok sa akademyang ito, kaibigan man o kalaban, kailangan niyang malaman. Malapit sa dormitoryo ni Lance, ang likas na eksperto ng pamilyang Lander ay nagtanong sa isang estudyante, saan ang dormitoryo ni Lance? Oh, ang dormitoryong iyon sa unahan ay kung saan nakatira si Lance. Salamat. Ang mga likas na eksperto ng pamilyang Lander ay biglang lumipad sa gusali ng dormitoryo ni Lance. Lance, lumabas ka. Ibinuko ng likas na eksperto ng pamilyang Lander ang kanyang bibig at sumigaw, ang kanyang boses ay hindi masyadong malakas, ngunit masisiguro niyang maririnig ito ng buong gusali ng dormitoryo, habang ang mga nasa labas ng gusaling ito ng dormitoryo ay maaaring Bilang isang likas na dalubhasa, ang kasanayang ito ay magagawa pa rin. Oo naman, nasa dormitoryo ngayon si Lance at biglang may narinig na tumatawag sa kanya. Natigilan ang ekspresyon ni Lance, at malalaman niya mula sa tunog na ito na ibinubuga na ito ay isang likas na eksperto. Naku, likas na eksperto ito, mukhang masamang bisita. Nagulat si Lance sa loob. Katutubo, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng kasalukuyang Lance, kung ihahambing ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng inner gate at innate ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong tao at Iron Man, sinasampal sila sa isang laman ng sabay-sabay, ang papalabas na momentum lamang ng isang likas na eksperto ay sapat na upang durugan ang sinumang Hautian Great Perfection hanggang sa mamatay. Bukod dito, si Lance ay wala kahit isang Hautian ngayon, tanging isang inner gate.
528. Dapat ba akong lumabas kapag hinahanap ako ng mga likas na eksperto? Bagamat hindi ko isinasapuso ang mga eksperto sa hautian at ng ahas na makipagkompetensya laban sa kanila, ito ay dahil kahit hindi ako kalaban, tiwala pa rin ako na ay hindi papatayin, ngunit likas. Habang si Lance ay nag-aalangan na lumipad palabas, isang malakas na likas na momentum ang tumama mula sa malayo, ito ay ang principal ng Martial Academy. Ang likas na dalubhasa na iyon mula sa pamilyang Weigo ay nagsabi na ang pagpatay kay Lance para sa paghihiganti ay hindi napakadali, marahil, na tumutukoy sa dekano. Ang pinuno ng Martial Forest Academy ay isang late innate powerhouse, at bagamat ang buong Martial Island ay hindi maituturing na top-notch powerhouse, ito ay hindi bababa sa first rate, at hindi lang sino man ang maaaring mangbuli sa kanya. Ang likas na dalubhasa na iyon ng pamilyang Lander ay bumaling sa makapangyarihang likas na momentum na lumipad, mukhang medyo nataranta, dahil, ang likas na momentum na lumipad papasok ay napakalakas na ito ay 1,000 metro pa ang layo mula sa kanya, at naramdaman niya ang mapang-ipang puwersa na nagmumula sa kanya. Lumipad ang principal, tumayo sa bubong, at ngumiti sa mga likas na eksperto ng pamilyang Lander, sinong kaibigan ang pumunta sa ating bakuran. Para naman sa apat pang hautian level ng pamilyang Lander, hindi man lang sila nilingan ng principal, sila ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Bahagyang tumulo ang noo ng likas na eksperto ng pamilyang Lander ng kaunting pawis, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kilalanin itong senior, ako si Rohan ng pamilyang Lander ng Yanhuang Empire. Dumating na ang kaibigang Rohan sa aking Martial Forest Academy, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, ako ang principal ng Martial Forest Academy, kung mayroon man akong maitutulong sa iyo, sabihin mo lang. Sabi ng principal. Kinagat ni Rohan ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil iyon ang kaso, wala akong itatago, sigurado akong alam mo, principal, na ang aking pamilyang Lander ay may isang henyo na anak, sa pamilyang Weigo, na tinawag na Jano, na ay isang napaka-promising na mag-aaral na makakamit ang likas na talento, ngunit sa kasamaang palad, siya ay napilayan ng isang estudyanteng nagngangalang Lance mula sa iyong akademya. Pumunta ako dito ngayon upang hanapin ang teorya ni Lance, at inaasahan kong bigyan ako ng principal ng isang maginhawang paliwanag. Sa sandaling ito, lumipad na si Lance at nakatayo sa bubong, alam ni Lance kung ano ang nangyari nang makita niya si Jano, kaya ang pamilya ng Jano ang bumugbog at lumundag sa kanya mahigit 1 buwan na ang nakakaraan. Ay dumating. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tungkol sa bagay na ito, bagamat nakakalungkot na sirain ang isang tao ngayon, ang mga bagay ay hindi maisip pagkatapos na kumalma ngayon, ngunit dapat tumayo sa senaryo sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ang Jano na ito ay talagang kasuklam-suklam, bukod pa rito, si Jano ay may layuning pilayin si Lance upang makuha si Sally sa oras na iyon, kaya galit na galit si Lance kaya napilayan niya ito. Sarili niyang kasalanan ang lahat, at hindi niya masisisi ang sinuman. Sinabi ni Principal, nandito si Lance, kung gusto mong bigyan kanya ng anumang argumento, maaari mo lang siyang tanungin ng direkta. Ang likas na eksperto ng pamilyang Lander ay lumingon para tingnan si Lance na may nakapangangilabot na layuning pumatay sa kanyang mga mata. Nang makita ni Lance ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata, siya ay namangha, ito ay talagang isang masamang bisita. Nakita ng Jano na iyon si Lance at sumigaw ng pulang mata, Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Ngumuso si Lance, Jano, napakabilis na ibalik ang iyong kamay, talagang nakalimutan mo na ang sakit ng iyong mga sugat at naglakas loob pa ring lumapit sa akin. Inalis ng likas na eksperto ng pamilyang Lander ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay si Lance. Oo, ako si Lance. Tiningnan ni Lance ang likas na eksperto ng pamilyang Lander nang walang takot. Ang taong ito, si Lance na hinuhusgahan ng kanyang momentum, ay malamang na nasa gitnang yugto ng likas. Ngunit kahit anong yugto ng likas, ito ay nakamamatay sa kasalukuyang Lance. Si Lance ay nangahas na maging walang takot sa harap ng isang eksperto sa hautian, ngunit hindi kailanman nangahas na gawin ito sa harap ng isang likas na eksperto, kahit na siya ay baliw, alam niya ang puntos.
Mabangis ang mukha ng likas na eksperto ng pamilyang Lander, at tumawa siya, tulad ng inaasahan. Medyo may lakas ng loob, ng bugbog sa ibang tao at nangangahas pa ring maging matuwid. Ngumuso si Lance, ginagawa ko lang ang sarili ko. Lance, pinahirapan mo si Jano, ano ang ibibigay mo sa aking pamilyang Lander para sa bagay na ito? Malamig na sabi ni Rohan. I have no argument for you. Do whatever you want, because, Lance can never go back to the way things were, and any argument, is overfluous, isn't it? Nabaluktot ang mukha ni Rohan, kung wala ang principal, napatay niya sana si Lance. Tumingin si Rohan sa principal at sinabing may galit na tingin, Senyor, narinig mo rin, napakayabang ng anak na ito, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Gayunpaman, ang dekano ay walang kahit na katiting na pakikiramay sa kanya at sinabing walang pakialam, nangyari na, at hindi na maibabalik, kaya bakit tumigil doon? Anong ibig mong sabihin? Oh, alam mo ang ibig kong sabihin, kung kailangan mong pilitin akong sabihin sa iyo ang ibig kong sabihin, wala akong magagawa kundi sabihin sa iyo, si Lance ay isang henyong estudyante ng aking martial academy, kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok niya sa ulo, hahawakan kita. Ikaw. Di ba ikaw, bilang likas na eksperto ng isang makamundong pamilya, dapat alam na alam mo kung gaano kahalaga ang isang likas na dalubhasa. Sa palagay ko ay kakaunti lamang ang mga tao sa iyong pamilya na nakamit ang katutubo, kung ikaw ay matigas pa rin, ako. Huwag isiping gawing hindi likas ang iyong pamilya. Principal, huwag kang masyadong mangbuli ng tao, binubuli mo ang makamundong pamilya ko dahil lang sa principal ka ng Martial Academy. Galit ang mukha ni Rohan. Naku, walang dahilan, ano ba ang binubuli ko sa'yo, kailangan mo nang umalis dito, hindi ako papayag na may maktan ka sa academy ko. Pinahihit ni Rohan ang kanyang mukha upang tingnan si Lance at marahas na sinabi, Lance, tingnan natin. Walang escort. Sabi ni Lance. Umalis ang makapangyarihang pamilyang Lander na may pag-aatubili at masungit na si Jano, tulad ng sinabi ng likas na eksperto ng pamilya Weigu, hindi ganoon kadaling maghiganti kay Lance. Pagkaalis nila, tumingin ang principal kay Lance at bumaantong hininga. Salamat. Sabi ni Lance. Sinabi ng principal, Lance, ikaw ang pinakatalentadong estudyante sa kasaysayan ng aking Martial Academy, ipagtatanggol kita kahit anong mangyari. Kahit na gusto ka ng mga makapangyarihang tao ng Protective Island Family, tutulungan kita. Sa buong lakas ko, pero kahit gaano pa kita ipagtanggol, panandalian lang ito. Maya-maya, gagraduate ka at aalis ka sa Marshall Island, at hindi ka makakaget over sa awayan na ito ng walang labis. Ipinakita ng mga likas na eksperto ng pamilyang Lander ang kanilang layunin sa pagpatay sa iyo. Tumawa si Lance, syempre alam ko. Maaari ka pa ring tumawa, marahil, masyado kang impulsive, kung hindi mo pile ang Jano na iyon, hindi ka magkakaroon ng ganitong awayan ngayon. Sinabi ni Lance, hindi ako impulsive, gusto ni Jano na pilitin na nakawin ang aking babae, at gusto rin akong mapahamak sa harap ng aking babae, isipin kung paano ako, si Lance, ay hindi siya mapipinsala, kahit na ibinalik ko ang panahon, napilayan ko pa siya. Sige, kung ganoon ay magsikap ka, at least gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ka habang nasa Marshall Island. Sa ngayon, ayaw din sa iyo ng mga taga-Island Guardian family, kaya wala ka sa magandang posisyon sa Marshall Island. Haha, hindi mahalaga. Ngumiti si Lance. Ang layunin ni Lance ay makapasok sa katutubo sa loob ng 2 taon, kaya hindi natakot si Lance sa anumang bagay, at kapag bumalik siya sa katutubo, ano pa ang kanyang kinatatakutan, ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maglalakas loob na guluhin siya. 529. Nagsalita ng ilang salita ang principal at Lance, pagkatapos ay lumipad palayo. Lumipad si Lance pababa sa Blade Department. Ang pagkatalo ni Lance kay Early Hautian Tristan ay ganap na kumalat sa Martial Academy, at kahit ang Protectorate family ay alam na ang tungkol dito.
Ang balita ay kumalat pa sa ilang pamilya sa Yanhuang Empire, at nagkataon na sa mga araw na ito, ang Marshall Island ay nagbukas sa publiko sa pangalawang pagkakataon, kaya ang balita ay lalong mabilis na kumalat. Sa Yanhuang Empire, isang tiyak na pamilya. Grand Elder, nagpadala ang Marshall Academy ng isang agarang mensahe. Anong klaseng balita? Ang lance na iyon ng pamilyang Damon, siya, tinalo niya si Tristan. Paano ito posible? Si Tristan ay ang paboritong henyo ng ating pamilyang Merong, ang kasintahang si Gina, at ngayon ay napunta na siya sa kaharian ng Hautian, si Lance, kahit na hindi na siya inutil, hindi siya maaaring maging kalaban ni Tristan. Grand Elder, hindi pa ako tapos, si Lance ay nakalusot mula sa huli na Inner Gate hanggang Inner Gate Great Perfection sa wala pang 2 buwan mula noong huling New Life competition. At saka, ngayon lang bumalik ang balita na si Lance ay may tinalo si Tristan mula sa yugto ng Early Hautian sa Inner Gate Great Perfection. Seryoso ka ba o hindi? 1,000 beses na totoo, hindi lamang si Lance ay nakalusot sa Inner Gate Grand Perfection ng napakabilis, ngunit natalo din niya ang Hautian Tristan. Ang dakilang elder ngunit si Tristan ay isang taong kasal sa aming pamilyang Merong, ang aming pinapaboran ang henyo ay natalo ng isa pang anak ng pamilyang Damon. Unang URLM. Konsyo 8. Net. Ang Grand Elder ng pamilya Merong ay nanginginig sa pagkabigla, kung ito ay totoo, kung gayon ang talento ni Lance ay masyadong nakakatakot, ito ay isang ritmo na lubos na hihigit kay Tristan. Grand Elder ano ang ritmo ng ganap na daig? Ito ay nahihigitin na Grand Elder, sa tingin ko, ang aming Merong family, hindi ba dapat namin gawin ang tungkol dito? Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo, sa simula, ang pangunahing dahilan kung bakit ang aming pamilyang Merong ay nakahalukip-kip at hindi inisip na ang pamilyang Damon ay mas mahina kaysa sa amin ay dahil sa malakas na talento ni Tristan, at iyon ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa aming paraan upang magpakasal. Siya sa numero 1 kagandahan ng pamilya. Ngunit ngayong si Tristan ay ganap nang nalampasan ng isa pang anak ng pamilyang Damon, bigla kong naramdaman na medyo hindi karapat-dapat para sa aming pamilyang Merong na pakasalan ang numero 1 kagandahan ng pamilya kay Tristan. Nanginginig ang katawan ng matanda sa pamilya Merong, abalas pagsasabing, anong ibig mong sabihin? Oo, ang ibig kong sabihin? Palitan ng mapapangasawa at palitan ito ng isang Lance, lahat sila ay anak pa rin ng pamilyang Damon, walang dahilan para pumili tayo ng mas masahol pa, sa tingin mo. Talagang nabigla ang matanda sa pamilya Merong, hindi man lang niya naisip ang aspetong ito na puntahan, ngunit magandang ideya. Ngunit, engaged na ito kay Tristan ng pamilyang Damon, papayag ba sila na palitan siya? Hindi ba't medyo katawa-tawa? Elder, wala lang sa kanila, mas malakas ang pamilya naming Merong kaysa sa pamilyang Damon, ang pamilyang Damon ang umaakyat sa ibabaw namin, kailangan nilang pumayag kahit hindi, tsaka, Tristan man o Tang. Lance, pareho silang anak ng pamilyang Damon, wala talagang kawalan sa pamilyang Damon. Kung imposible talaga, babayaran pa natin sila. Paano makakabawi? Yung Tristan na iyan, bumawi tayo para sa isa pang anak ng pamilya na ikakasal sa kanya, hindi ba marami pa rin ang walang asawa sa pamilya natin, meron ding isang nagngangalang Merong Shengnan sa Martial Arts Academy, bawiin natin siya kay Tristan. In kaso, 2 pala ang kasal ng pamilyang Damon sa aming pamilyang Merong, at hindi pa rin sila tatalon sa tuwa. Makatuwiran, kung gayon, umalis tayo, pumunta sa pamilyang Damon at kausapin sila tungkol dito. Hindi ko man lang naisip na mangyayari ito kung hindi mo sasabihin sa akin, si Gina ang numero 1 kagandahan sa aming pamilyang Merong, mayroong walang dahilan para tumugma sa mas masahol pa. Grand Elder, hindi pa huli ang lahat, walis na tayo, pagkatapos pag-usapan ang bagay na ito, sasamantalahin natin ang ikalawang pagbubukas ng Marshall Island para sumugod sa Marshall Island at kumpirmahin ang bagay na ito sa kanilang partido. Kaya, ang matanda ng pamilya Merong at ilang iba pang matatanda ay tumungo sa pamilyang Damon.
Ang talento ni Lance ay tiyak na magiging isang piraso ng karne at patatas, lahat ay gustong kumagat, kahit na ang unyon na nakipagtipan sa maraming taon ay gustong baguhin ang mga tao, ang pamilya Merong ay talagang sapat na. Sa pamilyang Damon, ang balitang ito ay natanggap din sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, sa isa sa mga council hall ng pamilyang Damon, ang mga elder ng pamilyang Damon ay nakaupo doon sa isang pulong. Mga elder, natanggap namin ang pinakabagong balita na nakapasok na si Lance sa Inner Gate Grand Perfection mula noong New Life Competition. Ano? Langit. Masyadong hindi ka panipaniwala, lalaban ba siya sa langit? Mga matatanda, tumahimik kayo, hindi iyon ang punto. Sabi ng matanda na namumuno sa pulong. Damn it, nakapasok ka na sa Inner Gate Great Perfection, at hindi pa rin iyon ang punto. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay naakit ni Lance ang kasintahang si Tristan, nagdulot sila ng hidwaan at nagkaroon ng kalunos-lunos na labanan, at ang resulta ng malagim na labanan ay natalo ni Lance si Tristan. Ang buong pamilyang Damon Council Hall ay biglang natulala. Ito ay nakumpirma, 1,000 beses na totoo. Orihinal na si Lance ay nanakit sa nakatatandang hipag ng pamilya. Ito ay isang iskandalo, ngunit ang iskandalo ng pamilya ay ganap na tinakpan ng talento ni Lance. Ang labas lamang ng mundo ang nakakaalam na ang ating ang mga anak ng pamilya ay napakatalino at nakalimutan ang tungkol sa iskandalo na ito. Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Inakit ni Lance ang panganay na hipag ng pamilya. Kung ito ay normal, ito ay isang kaso ng paglalapat ng batas sa pamilya sa kanya, at sa mga malubhang kaso, maaaring siya ay tiwalag sa pamilya. Ang isa pang tao ay nagsabi, huwag kang maging katawa-tawa, ngayon ay hindi na tayo maaaring magmakaawa na bumalik si Lance, at ipinapatupad pa rin natin ang batas ng pamilya sa kanya. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang pangungusap sa iyo at isang pangungusap sa akin. Sumimangot ang matanda sa pamilyang Damon, na parang mahirap. Napaka-talented ni Lance, not to mention na nanligaw siya sa kanyang nakatatandang hipag, kahit na ginahasa niya ito, hindi natin siya mapaparusahan at ngayon ay hindi pa siya lubos na pumayag na bumalik sa pamilya. Ngayon, hiniling ko sa inyong lahat na pumunta dito para lang dito, medyo masakit sa ulo, kung hindi natin siya parurusahan, paano naman si Tristan? Si Tristan ay hindi bababa sa pangalawa sa pinakamatalino na anak ng pamilyang Damon sa kasalukuyan, bukod dito, siya pa rin ang manugang ng pamilya Merong sa pamamagitan ng kasal. Kung hindi natin parurusahan si Lance sa anumang paraan, paano ipapaliwanag ng panig ng pamilya Merong? Ang sakit talagang ulo. Habang ang mga matatanda ng pamilyang Damon ay lahat ay nagkakaroon ng sakit ng ulo, isang katulong ang biglang sumigaw, dumating na ang marangal na panauhin ng pamilyang Merong. Nagulat ang mga elder ng Tang family, hindi pa nila napag-usapan kung ano ang gagawin sa bagay na ito, ngunit natagpuan na sila ng pamilya Merong, tiyak na naghahanap sila ng hustisya para kay Tristan. Ang mga matatanda ng pamilyang Damon ay nagkamali, ang mga tao mula sa pamilyang Merong ay dumating, hindi para humingi ng anumang hustisya para kay Tristan, bagkus, upang baguhin ang mga tao. Hahaha, Grand Elder Boris, hindi ko inaasahan na personal kang pupunta sa aming pintuan, talagang isang karangalan para sa aming pamilyang Damon. Tawang-tawa ang bati ng Grand Elder ng pamilyang Damon. 530. Sige, hindi mo kailangang maging magalang, ngayon, mayroon tayong mahalagang bagay. Sabi ng Merong Family Grand Elder, ang pangalan niya ay Boris Merong, siya ang Merong Family Grand Elder, kahit na hindi siya ang pinakamalakas, tiyak na siya ay ang pinakamatandang kwalipikado, siya ay higit sa 100 taong gulang. Grand Elder Merong, mangyaring magsalita. Sinabi ni Boris, Brother Lance, sigurado akong alam ninyong lahat ang tungkol sa usaping ito ng Martial Arts Academy na tinalo ni Lance si Tristan. Oo. Ngayon lang din namin narinig ang balita, Boris, naparito ka para ipatupad ng ating pamilyang Damon ang batas ng pamilya kay Lance, tama ba? Sabi ni Lance sabay buntong hininga, nahihiya ang kanyang mukha. Hindi. Hindi.
Natigilan ng lahat ng matatanda ng pamilyang Damon, ang pagmamadali ay hindi para dito, si Tristan ang magiging manugang ng kanilang pamilya. Sinabi ni Boris, upang sabihin sa iyo ang totoo, sinadya kong pumunta dito para talakayin ang isang bagay sa iyo, tungkol sa kasal nina Gina at Tristan. Gaya ng alam mo, ang Gina ng aming pamilya ang numero unong kagandahan sa pamilya, gusto naming ilipat ang kasal sa pagitan nina Gina at Tristan, at palitan ito ng Gina at Lance, ano sa palagay ninyo? Ano? Ang kapalit? Nagulat ang lahat sa pamilyang Damon, ilang taon na ang lumipas, isang kapalit. Oo, palitan mo hehe at least ang number one beauty sa pamilya, wala namang dahilan para mapantayan ang mas malala mong anak, di ba? Kung hindi kayo magbabago, nagdesisyon na ang pamilya nating Merong na umatras sa kasal. Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Boris, paano ito? Magkano sila sa loob ng maraming taon, at sa simula ay masaya ka kay Tristan? Sabi ng isang elder ng pamilyang Damon, ang elder na ito ay ang lolo ni Tristan. Hehe, hindi pa naman sila opisyal na ikinasal, tsaka, lahat sila ay anak na lalaki at babae ng pamilyang Damon, Tristan man o Lance, pareho lang, tama. Ang mukha ng lolo ni Tristan ay mapatla habang ang ibang mga elder ay walang gaanong ekspresyon, lahat sila ay mga anak na lalaki at babae ng pamilyang Damon, hindi pareho ang sinumang magpapakasal. Muling ngumiti ang matanda sa pamilya Merong at sinabing, syempre, kung pumayag kang lumipat, kung gayon, para makabawi kay Tristan, nagpasya kaming kumuha ng isa pang babaeng pamilyang Merong para pakasalan si Tristan, kung gayon, ang aming dalawang pamilya, dalawa na ang kasal natin, mas maganda pa rin naman kaysa dati, di ba? Ang mga matatanda ng pamilyang Damon ay tumingin lahat sa mga matatanda. Si Lance, ang elder ng pamilyang Damon, ay bumantong hininga, huwag mo akong tingnan, bumoto tayo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay, ako ay mag-a-abstain at kayo ay bumoto sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay. Bilang resulta, halos nagkakaisang naaprubahan na palitan ang tao. Ang katawa-tawang bagay na ito ay ginawa sa likuran ni Lance, tanging ang lolo ni Tristan lamang ang labis na walang magawa at pinagalitan ang pamilya Merong dahil sa kanilang kawalang hiyaan. Sa kabutihang palad, ang pamilya Merong ay nakabawi kay Tristan kasama ang iba pa nilang mga anak, at medyo inaliw siya. Kung gayon, dahil iyon ang kaso, gawin natin ang kontrata at lahat, pagkatapos ay pumunta sa Marshall Island at makipag-usap sa ilang partido tungkol sa bagay na ito. Sabi ng matanda ng pamilya Merong. Ang lolo ni Tristan ay abala sa pagsasabing, sandali lang, Senior Boris, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sinong babae mula sa iyong Merong family ang kasal kay Tristan. Oo, ang kanyang pangalan ay Merong Shengnan, siya ay mula rin sa Marshall Academy, sa ikalawang taon ng Marshall Academy, ang kanyang talento ay mahusay, at siya ay kasalukuyang nasa gitnang yugto ng Inner Gate. Sa ikalawang taon upang maabot sa gitnang yugto ng Inner Gate, ang talento na ito ay itinuturing din na napakahusay, kung sa tingin mo ay masama, pagkatapos ay kanselahin ito, kung sa tingin mo ito ay mabuti, pagkatapos ay pakasalan ito. Naturally, ang Shengnan ay hindi may kukumpara kay Gina sa mga tuntunin of appearance, you guys draw your own line, gusto mo ba? Hindi pa nagsasalita ang lolo ni Tristan, sinabi ng isa pang elder, oo, syempre. TB, 2 marriages, how nice. Hahaha, tama. Sa sandaling ito, sa Yanhuang Empire, ang pamilya Churen. Magulat elder, ang pinakabagong balita ay naipadala na, si Lance ay pumasok sa Inner Gate Great Perfection at tinalo ang orihinal na unang henyo na anak ng kanilang pamilyang Damon, si Tristan. Itong Tristan ay ikatlong taon na, tama, Hautian Realm, anong biro? Elder, hindi talaga biro. Noong nanalo si Lance ng freshman champion dati, nagpadala kami ng isang tao para kumbansihin si Sally na bumalik sa pamilya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pumayag, kung pumayag siyang bumalik sa pamilya, kami ay magiging makatuwirang pakasalan si Lance. Ngunit ngayon, si Lance ay nagpakita ng ganoong talento, sa palagay ko ay wala na sa kanya ang pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon. Mukhang kailangan kong i-report agad ang bagay na ito kay Grand Elder.
sa Yanhuang Empire Shu family. Ito ay ipinaalam din. Isang pagkatalo ng pulang alikabok ay si Lance, at Lance. Walang pag-aalinlangan, agad ding sineseryoso ng pamilya Shu ang bagay na ito, at ang pagpapadala ng isang tao sa Martial Arts Academy ay hindi maiiwasan. Walang alam si Lance sa sandaling ito at nasa isang tahimik na lugar sa likod ng bundok, nagsasanay ng kanyang saber at sword techniques. Matapos ang paghakbang sa Great Perfection ng Inner Gate, nagawa na ng Killing God Saber technique ni Lance ang ika-4 na estilo. At ang Dragon Descending Sword technique ay nagawa na rin ang pangatlong estilo. Sa kabuuan, ang kabuoang lakas ni Lance ay tumaas ng kaunti kaysa sa huling beses na lumaban siya kay Tristan. Makalipas ang mga 2 araw, dumating ang mga matatanda ng pamilyang Damon. Lance, may naghahanap sa'yo sa labas, sabi nila galing sa pamilya mo. Nasa Blade System Martial Field si Lance nang ipaalam sa kanya ng gatekeeper. Agad na nalaman ni Lance kung sino ito, hindi niya ito pinag-isipan, at tinungo ang pasukan ng Martial Field. Sa huling pagkakataong hinanap siya ng pamilyang Damon, pagkatapos lang iyon ng freshman competition, at sa oras na iyon, inilipat din ng pamilyang Damon ang orihinal na mga magulang ni Lance dito. Gayunpaman, hindi nangako si Lance na babalik sa pamilyang Damon o hindi, sinasabi lamang na isasaalang-alang niya ito. Ngayon, napakaraming oras ang lumipas sa isang kisap mata, naisip ni Lance na dapat ay tinanong siya ng pamilyang Damon kung paano niya ito isinasaalang-alang sa pagkakataong ito. Dapat ba akong mangako na babalik ako sa pamilyang Damon? Walang alinlangan na kapag hindi ako pumayag, hindi sila makakapidyo, at nakakainis na patuloy akong hanapin. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, walang magawa si Lance. Kalimutan mo na ito, pagkatapos ay sabihin mong oo, wala namang masama sa akin, at ang katawan na ito ay tunay na anak ng kanilang pamilyang Damon. Gayunpaman, kahit na sumang-ayon ako, malamang na ang pamilyang Damon at ako ay magkakaroon ng maraming relasyon, pagkatapos ng lahat ng ito ay mga taong hindi natin kilala. Inisip ito ni Lance at lumabas. Lance. Tumawag ang isang matandang lalaki na may puting buhok, na tila kinikilala si Lance sa isang sulyap, at kahit na siya ay lumaki ng husto kumpara sa ilang taon na ang nakalipas, siya pa rin ang parehong tao. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance nang makita niyang ang mga taong naghahanap sa kanya ay 3 matandang lalaki. Sa 3 matandang ito, isa sa kanila ang nakakita noon, ang ika-7 elder ng pamilyang Damon, ngunit may 2 iba pa na hindi niya kilala. Napakamot ng ulo si Lance, hindi niya masasabing hindi niya kilala ang mga ito, kung ano ang gagawin. Si Lance ay nakatawag lamang sa mahinang boses, kilalanin ang 3 matatanda. Dahil ang 2 hindi nakikilalang matatanda ay mas matanda kaysa sa ika-7 elder, hinuhusgahan ni Lance na dapat silang lahat ay matatanda. Gaya ng inaasahan, tama si Lance.